Hello mga ka-G-Lover, nagbabalik muli Giovanni D. So, pasensya na kung bihira tayo maka-upload, busy lang, so madaming ginagawa lang tayo. So, may inaayos tayo dito, problem nito ay so wala siyang display o hindi siya nag-on. So, hindi rin gumagana yung front panel niya o yung display sa unahan niya. Pero may ilaw to, yan, may indicator yan dyan sa may pindutan. Wala lang siyang mga display yan dyan, naka-on na yan. So yan ang aalamin natin kung bakit ganito to. So mamaya titingnan natin siya. So ano pang hinatayin natin? Let's get started. Bali ito na nabuksan natin. So mga dapat natin i-check itong load drop regulator na to, itong 1117. So yan nasa 1.5 yata yan dyan. Tapos dito 3.3. So yung isa. Yan. Yan yung mga kadalasan na chine-check natin pag ganitong walang display siya o hindi siya nag-on o wala siyang display sa unahan. Yan yung mga kadalasan na tinetest natin. So hindi pa natin alam kung yan ba talaga yung tinamaan or iba. So minsan sa power source, pero minsan hindi naman ganito yung sa power source kasi may power nga siya. So nag-power nga siya, wala lang siyang display. So grounding natin, test natin tong isa, meron tayong masusukat na 1.5. Ibig sabihin, good. Tapos yung isa, i-check natin, dapat nasa 3.3 din yon. So i-check natin yung isa. Ang input nito ay 3.3. Yan, ito yung isa, chinek natin, wala siya. So, 0 voltage ay, basta mababa yung voltage siya, meron siyang input na 5 volts. Wala siyang output. So, ibig sabihin, may posibilidad na ito yung sira. So, hindi pa natin alam kung ito talaga yung sira. So, ang gagawin natin, may input siya na 5 volts. So, check natin kung may shorted siya. Huwag ko lang muna itong player, tapos check natin kung may shorted siya sa may output. Grounding natin, tapos test natin yung output. So, sa gitna yan yung output. So, tingnan natin kung mag-buzzer to, shorted. Pag hindi nag-buzzer, shorted natin kasi walang shorted. May posibilidad na ito lang yung tinamaan niya. So, kita nyo, wala siyang shorted. So, titingnan natin, papalitan natin ito mga ka-G-Lovers. So, wala tayong nadidetect na output pero may input siya na 5 volts. So, palitan lang natin to. So, habang pinapalitan natin to, papromote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Din pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ina-upload na video. Kung sa FB page nyo to napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin. So, siya nga pala mga ka-G-Lovers. So, hindi ko siya hina-hot air kasi meron siya mga maliliit na SMD parts na katabi. So, pag hina-hot air kasi natin ito nadadamay o nalulusa o natatanggal yung solder ng katabi niya, baka matanggal sa pagkasolder niya. So ang ginagawa na lang natin ay nire-resolder ko na lang to. So iniinit ko na lang siya, nilalagyan ko ng lead, tapos init yung mga paa, tapos tanggal. So hindi ko na siya hina-hot air. Pwede nyo naman hot airin. So ingatan nyo na lang yung mga katabi na maliliit. May mga capacitor kasi dyan na resistor na maliliit na katabi niya, baka mainit yung matanggal. So, medyo matagal lang pag inano to, pag sinolder. Yan, nakikita nyo. May mga katabi siya mga maliliit na pyesa. So, kaya ang ginagawa natin, ito na lang, ganito na lang, nire-resolder, tapos tanggal. So, madali lang naman itong tanggalin. Yan, initin nyo lang ng maigi. Yan. Tapos dito sa paa. Yan, ganyan lang. Tapos pag guminit na yan, nalusaw na, tanggal na yan. Pero mas madali ito nito kung hatirin nyo, kaya lang yan nga, ingatan lang talaga. 12 volts? Oo. 100 po. Yan, okay na, nalusaw na, uminit na siya. Yan. Okay.
tanggal na natin siya, alisin natin tong soldering lead na sobra. So hindi pa natin alam kung ito ba talaga yung tinamaan lang, kasi no output voltage siya, zero voltage siya mga ka-J-Lovers. So titestingin natin, papalitan natin talaga siya, actual natin siyang papalitan. Bali ito na mga ka-J-Lovers, dahil natatanggal na natin to, kakuha na ako ng pampalit. Yan. So ito yung pampalit natin, 3.3 din to. Yan, 3.3, kita nyo yung sa baba, 3.3. So kabit lang natin to. So solder na lang natin, huwag na natin siyang i-hot-air nga. Tapos brush natin, may mga malita yung tilamsik na soldering, din brush natin yan mamaya. So napaka-importante linisin natin yan, mag-focus kasi yan ng shorted. So kabit lang natin to, madali lang pagkabit kaysa sa pagtanggal. So pantayin nyo lang sa soldahan niya. Okay na yan. Pag naikabit na natin to, testingin natin mamaya kung ito lang ba yung sira o may problema pang iba. Okay, napantayin nyo na, naalay nyo na, pwede nyo na i-solder yan. So lagyan ko pala ng lead para sigurado tayo na nakadikit talaga siya na maigi. So konti-konti lang, huwag sobra-sobra. Medyo magkalapit kasi yung paa, baka mag-short naman pag nasobrahan nyo ng lead. So basta importante nakadikit siya na maigi, hindi siya loose. Okay na yan. Tapos brush natin, linisan natin para sigurado. Nalisin natin yung mga tilamsik. So next natin ay magtitest tayo. Tignan natin kung magkakaroon na ba siya ng 3.3. So kanina wala siyang voltahe o bumababa, nasa millivolts lang. So tingnan natin ulit kung kung meron na siyang voltahe. So tinis ko yung mga paa kung nag-shorted o nagdikit-dikit. Okay naman, wala naman siya nagdikit-dikit. So hindi naman siya shorted. Okay, let's go. Test tayo sa power source niya. Kung meron naman tayong ma-detect dito na 3.3 na. So meron tayong 1.5 dun sa isa. So good na yon. Ito na lang ang wala. Tingnan natin, 3.2. So meron na siyang load, kaya 3.2. Umikot na yung disk natin. Yan. So yan na, nag-loading na. So yun lang pala ang problema niya mga ka-J-Lover. So importante, testingin natin yung video kung okay yung video. Baka naman kasi napaandar na natin to, yung video hindi naman okay. So lumipat muna ako dyan kasi inon ko yung TV para matesting natin kung meron siyang display sa video. So may video out siya. So okay, yan, nag 0-0 na. Tapos sisingin natin kung may sound rin siya. Yan, okay, gumana. Pero hindi lang natin patagalin yung pagkapatugtog, basta magka-sound lang siya kasi baka makapiright tayo. Tingnan na natin. So lagyan natin ng reserve 99. Okay, antayin natin ng tumugtog. Tapos tingnan natin, sa TV nilang tayo mag-sound. Yan, lagay natin yung audio. Kung meron siyang audio, tingnan natin. Yan. So okay naman, meron siyang audio. Yan, mahina lang. Tanggalin natin ito, baka makapiright tayo nito. Basta meron siyang audio, okay naman siya, gumana yung audio. So ibig sabihin, goods na tayo, okay na to. So ito lang yung pala problema niya, itong 1117 na 3.3. So pinalitan lang natin, naging okay na siya. So thank you very much mga ka-J-Lovers. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na ito.
So lagi kayong magsubaybay sa ating channel para kahit paano meron din kayong matutunan sa mga bawat tutorial natin. So thank you very much. Maraming salamat.